Siguro kayo taka ano, kasi bakit aking background Chinese na. Kasi ako practice na. Kasi, pagka si Sara Duterte na ito yung presidente, bawal na language Filipino. Bawal na din vlogger Filipino. Kasi ito ating bansa magiging Republic of the Chinese na. Kaya sila Alice Go, wag na kayo alala ha. Kasi pag si Sara Duterte na naging presidente, layan na kayo. Lalo-lalo na Kiboloy ha. Wag ka alala, malapit na magkaroon ng Chinese na presidente. Pati yung mga may-ari ng mga online sabong, Pogo, lahat ng mga may-ari ng mga patugalan na nandoon na, pinaalis ni BBBM. Balik na kayo. Pwede na balik. Basta meron kayo pera ha. Importante, bago kayo punta dito, meron kayo dami dala pera. Kasi magagalit Tala ha. Bawal na wala pera. Alam nyo na si Tala, mukhang pela. Kaya si Atongang wag na rin alala. Pag si Sara na presidente, sigurado laya ka na. Basta ikaw, bigay sa kanya pela ha. Alam nyo na, basta pela, magaling Tala. Dahil sa mga Pilipino, pati na sa mga DDS, practice na kayo salita Chinese. Lalo-lalo na sa mga estudyante. Sigurado, teacher nyo, pag siya na naging presidente, pati teacher nyo, Chinese na din. Pati police, Chinese na din. Mga Pilipino, paktay na. Mga Chinese na ako, wala na. Mas marami na sa Pilipinas. Kaya mabuhay si Sara Duterte kasi balik na Chinese. Laya lahat ng mga balik na uli si Michael Yang. Marami na naman paktay Pilipino. Balik na naman si Michael Yang, gagawin na namang economic advisor para ulitin nyo palmali. Kaya mabuhay si Sara Duterte. Alam nyo naman kung ano si Sara Duterte, aso yan ni Xi Jinping. Kaya kayo ha, wag na kayo practice Tagalog, English. Kayo practice salita Chinese. Ako practice na salita Chinese. Para pag si Sara salita Chinese, intindi tayo. Diba? Kaya mga Pilipino, boto natin si Sara Duterte para lahat ng dito maging masaya. Diba? Yan naman ang gusto ng mga Pilipino. Yung mga Chinese dito, pupunta dito, magdadala ng maraming trabaho kuno. Pero doon, kita ng mga dami legal mayroon paktay. Hindi na sila libing sa minteryo, doon na mismo, libing tao. Diba? Libing doon tao, ewan ko ba, bakit libing? Diba? Pero, alam nyo na kung ano ang mangyayari kapag si Sara Duterte na ating Pangulo. Sara Duterte, dami-dami na naman pera pag naging Pangulo. Dadami din, pati piatos, dadaming na din. Hindi lang piatos, pati piwi. Baka siya na presidente, pati Coca-Cola, gamitin na rin niya. Pepsi.
O kundi naman Alaska and everybody's milk. Oh, ay nako buhay talaga. Alam nyo, talaga maraming kinakabahan pag si Sara naging Pangulo. Dahil sigurado, yung Kalayaan Island Group, ay sigurado. Wag na tayo magtaka kung bakit Chinese na tira doon. Mga Pilipino, magbabangka na lang. Doon na rin gagawa ng bahay. Lutang-lutang mga Pilipino, Chinese, sarap buhay. Agaw-agaw lupa ng mga Pilipino, para circus dun sa alon. Kaya kayo, pili-pili kayo Sara Duterte. Hay nako, Diyos ko po, baka tawagin nyo ang lahat ng santos, pati si Santa Claus. Baka sabihin nyo, English ng totong? Ano nga ba English ng totong? Kaya kayo, practice na kayo salita ng Chinese. Practice na rin kayo ng national item ng anthem ng ng Chinese. Ako nga practice na ako kanta Chinese eh. Ho xi ya ya. Wang xi lang wo. Moshi ano ni? Ano ba? Ano ni? Nako. Pero kung sakaling nanalo si Sara Duterte, sakay na lang ako ng bangka, punta ako doon sa sa ibang bansa. Bahala na. Mabuti pa makulong ako doon sa ibang bansa. Hindi na ako babalik sa Pilipinas. Dahil sigurado, sisingkit ng mata natin. Paktay tayo sa mga Chinese. Talaga. Ay nako. Pasensya na ho kayo, napagtripan ko lang talagang asarin pa si si Garutay eh. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, kapag ito po talagang si Sara Duterte ay naging Pangulo natin, wala po, maraming paghihirap na mararanasan natin pag ito po ang naging Pangulo ng ating bansa. Ba't ko po nasasabi yun, mga minamahal ko mga kababayan? Kilala naman po natin kung anong utak meron po itong si Sara Duterte. Alam natin na kapag siya po ang naging Pangulo, unang-unang nasa isipan po niyan mga kababayan, paghihigante. At syempre, ang gagawin niyan, syempre alam naman natin, di ba, na kasabwat ng mga Duterte ang bansang China para sakupin yung ilang isla natin. Diba? So ang mangyayari po niyan mga kababayan, dahil siya ang Pangulo, marami sa mga kababayan natin ang mahihirapan, mawawalan ng tahanan, mawawalan ng hanap buhay. Marami. Kilala naman po natin kung gaano po ka walang puso itong mga Duterte. Kung maalala ninyo yung channel to po mga minamahal ko mga kababayan, ilang libo ang tinanggalan ng trabaho ni Rodrigo Roa Duterte dahil lang po sa kanyang personal na interes. Dahil lang po sa kanyang personal na galit, libu-libong mga tauhan ng ABS-CBN ang nawalan ng trabaho, maraming mga pangarap ang nawala, maraming nasirang tahanan. Kung iisipin ninyo, kasabwat po niya si Marcoleta dahil lang sa lagi pong nilalabas ng ABS-CBN yung tungkol sa mga nagaganap o nangyayari po sa mga issue tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Ayun, magkasama po nilang kumbaga sa itinanggalan o hindi na binigyan ng prangkisa ito pong ABS-CBN. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako'y natatawa na lamang po dito kay Sara Duterte. May sinabi siya Sabi niya, handa daw niyang ibigay ang buhay niya. Naluloko na ba si Vice President Sara Duterte?
ibibigay mo yung buhay mo? Samantalang bilang isang vice president, mas nauubos yung oras mo o yung buhay mo sa kakalakwat sa kakatambay doon sa dahig. Di ba? Paano mo mapapaniwala ang mga Pilipino na ibibigay mo ang buhay mo? Sige nga, gayong kitang-kita naman ng buong sambayanan na bilang ikaw ay isang pangalawang pangulo ng bansang ito, imbes na tulungan mo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., imbes na isipin mo ang mga Pilipino at hindi ang sarili mo. Pero nung ginawa mo, inisip mo yung sarili mo. Iniisip mo yung gusto mo. Iniisip mo na makaganti. Iniisip mo na maagaw yung kapangyarihan na hindi naman bagay sa'yo. Diba? Tapos sasabihin niya, handa doon niya isakripisyo yung kanyang kinabukasan. Paano mo sasakripisyo yung kinabukasan mo? Wala namang kitang-kita naman na wala namang kinabukasan yung mga Pilipino sa inyo. Sige nga. Paano ko nasasabi ito? Alam nyo, kailan lang tayo lumaya sa paghihirap? Kailan lang tayo nakatakas sa pagdurusa? Anong wala na si Duterte? Di ba? Kung hindi naging Pangulo si Ferdinand Marcos Jr., hindi natin matatamasa ngayon yung kalayaan, hindi natin matatamasa ngayon, hindi natin magagawa ngayon yung gusto nating gawin. Noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, sa totoo lang, mala-imperno ang naging buhay ng mga Pilipino ng mga panahon na yon. Di ba? Kumpara natin sa ngayon. Tatakbo daw siya kasi sobra na daw yung korupsyon. Baka nakalimutan yata ni Vice President Sara Duterte na trilyon-trilyon ang hinakot ng tatay niya na binulsa nila na siyang pinanggagastos nila ngayon dyan kay Kopman. Kaya wag kang mag-inarte, Vice President Sara Duterte, na malinis kayo. Dahil kitang-kita ang kabulukan ninyo, ang kahayupan ninyo, ang kawalan ninyo ng respeto sa kapwa-tao ninyo. Kaya please, huwag kang magkunwari, Vice President Sara Duterte, na may puso ka. Baka nakalimutan mo na doon sa ICC lumalabas na kundi dahil sa'yo, hindi maiisip ng tatay mo na pumatay ng libo-libo libo-libong mga Pilipino, umaabot ng 30,000 katao o Pilipino ang pinapatay mo. Kaya huwag kang magpalinis, Vice President Sara Duterte. Alam mo sa sarili mo, Vice President Sara Duterte, na sinto-sinto ka. Alam mo sa sarili mo na may problema ka sa pag-uutak mo. Kaya bago ka tumakbo, bago mo ituloy ang pangarap mo, mas maganda siguro pumunta ka ng tinatawag nito, pumunta ka ng mental hospital, magpatingin ka kung ilang mga tornilyo ang nawala sa utak mo. Ha? Bago ka maging Pangulo, bago ka tumakbo, bago ka mag-proceed, bago ka tumuloy, maraming nananawagan sa'yo na kung maaari, pakikwento naman sa amin kung sino ba talaga yan, si Mary Grace Piatos, baka ikaw lang din yan. Di ba? Pakikwento kung sino si Piwi. Pakikwento na rin kung ano-ano yung mga pangalan ng mga ghost student na sinasabi mo na kung saan ginastosan mo di mano o ginastosan ng DepEd na natuklasan na puro mga walang rehistro, puro walang mga puro hindi lahat walang pangalan, hindi naka-registered sa PSA na kung saan igawa-gawa mo lang din. Anak naman ng teteng, Vice President Sara Duterte naman. Matuto ka namang mahiya kahit konti, Vice President Sara Duterte, kahit konti lang. Hindi ko alam kung nang aasar ka lang, inaasar mo si PBBM, pero sa totoo lang, Vice President Sara Duterte, hindi naman si PBBM ang inaasar mo eh. Hindi naman si PBBM ang iniinsulto mo. Kaming mga Pilipino o yung mas nakahihigit na may gusto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang iniinsulto mo kaming mga Pilipino na saksi sa kasinungalingan mo. Bago ka tumakbo ng pagkapangulo, klaruhin mo muna sa amin kung kasinungalingan ba yung sinabi ng Armed Forces of the Philippines na sinungaling ka. Kung hindi ba totoo yung sinasabi nila na ginamit mo lang yung birth certificate nila para lang palabasin mo na yung 15 million
ay ano, totoong ginastos mo sa youth summit, sa youth activities pala ng ano, ng Armed Forces of the Philippines. Manggagamit ka, Vice President Sara Duterte. Ang kapal ng pagmumukha mo. Hindi ko nga ma-imagine kung gaano talaga kakapal ang pagmumukha mo, Vice President Sara Duterte. Alam mo, kung di makapal ang pagmumukha mo, sasagutin mo yun kaklaruhin mo yung sinabi ng Armed Forces of the Philippines na sinungaling ka at hindi totoo na may ginastos ka 15 million. Pero imbis na sagutin mo yun, parang wala lang sa'yo, parang talagang kitang-kita na ng sambayanan na napakakapal na talaga ng apog mo. Kumbaga, kinukubal na yung kakapalan ng pagmumukha mo. Hindi ka na natatablan ng hiya, wala ka ng delikadesa. Ang importante sa'yo, magkaroon ka ng kapangyarihan. Kahit kitang-kita na naman luloko ka, sinungaling ka, magnanakaw ka, wala kang kwentang Vice President. O sabihin mo, naninira ako, Vice President. Patutunayan ko sa'yo yan. Baka isampal ko sa'yo lahat ng ebidensya, baka matauhan ka. Ang kapal ng pagmumukha mo. Hindi ka na nahiya sa sambayan ng Pilipino, tatakbo ka, samantalang may problema ka sa pag-iisip. Ano ilalagay mo sa alanganin ng mga Pilipino? Subukan mong tumakbo ng pagkapangulo. Masasaksihan mo, yun ang kauna-unahan na magkakaroon talaga ng mas matinding gera sa bansang ito dahil lang sa pagpupumilit mo. Kung ako sa'yo, magpagamot ka muna. Huwag mong ilagay sa alanganin ang buhay ng mga anak namin at hindi kami papayag na magkaroon kami ng isang pangulo na Vice President pa nga lang, wala nang nagawa, lalo na kung magiging pangulo ka. Sa totoo lang, galit na galit sa'yo ang taong bayan. Akala mo ba hindi namin alam na ginagamit mo yung pera namin na ninakaw mo para lamang lumabas sa survey na mas marami ang kuno ang may gusto sa'yo? Paano ka magugustuhan ng mga Pilipino samantalang tamad ka? Vice President Sara Duterte, klaruhin natin to. Ibig sabihin, parang gusto mong sabihin, gustong-gusto ng mga Pilipino yung tamad na tulad mo? Gusto mo bang sabihin na mas gusto ng mga Pilipino yung katulad mo na tambay ng dahig, paruot parito, ginagastos lang yung pera ng taong bayan? Parang gusto mong sabihin na ang mga tao sa Pilipinas, mga bobo, na mas gusto nila at mas pinipili nila yung walang nagawa. Akala mo hindi namin alam na yung sorbi-sorbi na yan, na mataas yung ratings mo ay hindi bayad? Bayad yan. Kung paano kaya mo magbayad ng mga sumisira sa aming mahal na Pangulo sa pamamagitan ng AI, hindi na ako magtataka kung bakit at paano mapabayaran mo rin yung mga nagsusorbi-sorbi na yan. Kaya ka nga nanalo, di ba? Dahil sa pera. Si Madriaga na mismo ang naghayag, ang nagsabi na kaya ka nanalo bilang Vice President dahil sa pinondohan ka ng mga pogo, pinondohan ka ng mga drug lords, pinondohan ka ng isang bansa na gustong manakop sa bansang ito. Kaya hindi na rin ako magtataka dahil pinondohan ka nga, hindi na rin ako magtataka kung bakit nanalo ka dahil aso nyo si George Garcia At malamang, di ba? Alam na. Vice President Sara Duterte naman walang galang na po. Huwag mo naman kaming gawing gago. Huwag mong gaguhin ng mga Pilipino. Magulos dili ka naman. Konting hiya naman sa sarili mo. Ang kapal ng mukha mo. Kahit anong pagpapaganda mo, paghipapahinhin mo, kilalang kilala na namin. Alam na namin ang ugali mo at kung gaano ka kademonyo. Isang huwaran ba itural mo? Magiging huwaran ka ba ng mga Pilipino? Hindi. Vice President ka pa nga lang, sinusuka ka na ng mga Pilipino dahil sa mga katarantaduhan mo. Wala kang kwentang tao, mas lalong wala kang kwentang Vice President ng bansang ito. Dahil imbes na makipagtulungan ka sa aming Pangulo, ikaw pa yung number 1 na naninira sa magagandang adikain o nagagawa ng aming Pangulo. Tapos gusto mo maging Pangulo? Vice President Sara Duterte naman. Nangangamba kami para sa pamilya namin, para sa mga anak namin. Alam namin tuta, aso ka. Katuwang ka ng bansang China, kayo. Para sakupin ang bansang ito. Sana minsan makonsensya ka.
Makonsensya ka kahit konti lang, Vice President Sara Duterte. Ang kapal-kapal ng apog mo, samantalang kitang-kita yung kilos mo na wala ka sa sarili. Ha? Ngayon, kung gusto mo magtiwala kami sa'yo, may una kaming request sa'yo. Pwede ba buksan mo, ipakita mo sa amin yung bank account mo na matagal nyo nang kinatatakutan at ayaw na ayaw nyong mabuksan? Pakita mo sa amin. Para mapatunayan mo sa sarili mo hindi ka magnanakaw at wala kang bilyon-bilyon. At hindi kayo mayaman. Sabi nyo yan, di ba? Kagaya ng tatay mo. Sabi ng tatay mo, ang inaasahan lang ninyo, yung pinaasahan lang nyo, yung pension niya. Pero walang yan naman. Ayan o, klarong-klaro. 150 million kada appear ni Hoffman. Saan nyo kinukuha yun? Hiningi nyo? Ha? Hiningi nyo ba? Mga kababayan, kung di ako nagkakamali, bilyon na ang nagagastos nila. Ngayon, saan nila kinuha yon? Kung totoo yung sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na ang inaasahan lang niya ay ang kanyang pension. Samantalang kahit tignan natin, si Sara Duterte, sabi niya, ang pera lang niya, 80 million. Si Paulo Duterte, ang sabi niya, gano'n na, maliit lang. Saan nila kinuha yung halos 1 billion na? Di ba? Huwag na tayo maglokohan dito. Vice President Sara Duterte. Ha? Talagang masasabi ko talaga sa iyo, Vice President Sara Duterte, hindi naman po sa paninira sa'yo mawalang galang na. Hindi naman sa binabastos kita o inaano kita. Pero maghulos dili ka, Madam Vice President. Tsaka bawas-bawasan mo yung kakapalan ng pagmumukha mo. Ang tindi mo. Ha? Sinasabi mo, drug addict ang aming mahal na Pangulo, kailangan magpa-drug test siya. Mukhang ikaw yata ang dapat na pumunta sa doktor eh. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Vice President Sara Duterte. Magpakonsulta ka. Unang-una, siguro magpakonsulta ka sa mga spiritual leader. Pastor man, ministro. Patingnan mo yung buhay mo. Ipabasa mo yung buhay mo sa kanila. Isa lang kalalabasan niya, kitang-kita yung kasamaan mo. Yung kaitiman ng budhi mo. Pangalawa, pumunta ka ngayon sa psychology, yung doktor na sumusuri sa pag-iisip ng tao. May problema ka eh. Kaya hindi ka pwede, hindi ka qualified na maging pangulo. Buti sana kung yung ugali mo katulad ni PBBM, mahinaon, mataas ang pasyensya, wala eh, utak kriminal ka eh. Sa totoo lang, Vice President Sara Duterte, utak kriminal ka. Pag naging presidente ka, ilan na naman ang papatayin ninyo? Times 2, times 3? 90,000 na? Gagamit kayo ng ibang paraan o dahilan para lang sabihin na ganito, ganyan, pero ang purpose talaga ninyo, ubusin ng mga Pilipino para mas maraming Chino sa bansang ito kaysa sa mga Pilipino. Di ba? Vice President Sara Duterte, sana kahit minsan magkaroon ka naman ng utang na loob sa bansang ito na kinalakihan mo. Kitang-kita eh, na pinapalamon ninyo, pinapaghahasaan ninyo sa ibang bansa ang bansang ito. Alam namin yan, Vice President Sara Duterte. Pag ikaw naging Pangulo, malaya na naman si Michael Yang, malaya yung mga wanted, malaya yung mga kriminal, malaya lahat ng may pananagutan sa batas, lalong-lalo na yan si Roque. May pananagutan yung mga yan. Pero pag ikaw naging Pangulo, yung mga dapat hatulan, dapat ikulong, maglalabasan yan.
Dahil nagkaroon kami ng isang Pangulo na kakampi ng mga kriminal, kakampi ng mga magnanakaw, kakampi ng mga halangang bituka. Di ba? Hindi naman sa pamimersonal sa iyo, Vice President Sara Duterte, pero kitang-kita po yan ng taong bayan. Lulukohin mo pa ang taong bayan sa pamamagitan ng sorbe na bayad mo naman? Parang gusto mong sabihin na mas gustong-gusto ng mga Pilipino yung isang Vice President na mas imbes na maging focus sa mandato niya, naging focus sa paninira. Huwag mo sabihin na gustong-gusto ng mga Pilipino yung paninira ng paninira mo. Ha? Para sabihin, kaya tumaas. Ibig sabihin pala, kaya tumaas yung ratings mo dahil sa gusto ng mga Pilipino yung paninira mo. Yung pagtatambay mo doon sa dahig. Yung wala kang ginagawa. Kalokohan yan. Walang Pilipinong may gusto ng ganyan. Kaya huwag mo kami pinagloloko. Ha? Kaya kayong mga nagsusorbi-sorbi dyan, huwag na tayong maglokohan dito. Ginagawa yung gago mga Pilipino eh. Alam namin, bayad kayo. Kahit full sorbi pa yan, kahit anong sorbi pa yan. Huwag yung sabihin, yung Pangulo tuloy na halos milyon ang ginagawang mga pabahay para lang mabigyan ng magandang tahanan ng mga Pilipino, yun tuloy yung mababa ang sorbe. Katarantaduhan yan. Yung Pangulo tuloy na nakikipagdigma ngayon sa korupsyon, masagasaan na ang masagasaan, pati na kanyang kalyado, yung pa ngayon ang mababang sorbe, kagaguhan yan. Anong klaseng sorbe yan? Sorbe ng mga tanga? Sorbe ng mga bobo? O tanong, baka naman nagsorbe kayo sa loob lang mismo ng balwarte ng mga Duterte, kaya mas marami yung may gusto sa mga Duterte. Baka yung nagsusorbe na yan, nagsorbe yan mismo doon lang sa loob ng Davao. Diba? Isang araw, tayo ang magsusorbe. Ha? Tayo ang magsusorbe. Magsisimula tayo sa Quezon. Ha? Quezon tayo magsisimula. Ibibidyo natin yan. Lahat ng masasalubong natin. Ha? 1,000. Ito, walang ano to. Walang cut-cut to. Ha? Walang cut-cut. Patutunayan ko sa inyo na mas marami. Ito, live to. Ha? Ibibidyo namin, hindi namin puputulin yung video na yan. Patutunayan ko din sa inyo na sa 1,000 tao, lalabas dyan ng katotohanan kung ano bang gusto nila. Yung tambay ng dahig o yung masipag na Pangulo. Kalokohan yan. Yung sorbi-sorbi na yan. Magsorbi kayo ng ano, yung totoo, yung kitang-kita ng mga, yung walang putol na ano. Sila lang may sorbi yan eh. Malay ba natin kung ano lang yan, doon lang yan sinorbi mismo sa loob ng Davao. Gumawa kayo, eto challenge ko sa inyo, gumawa kayo ng isang sorbi na isang video na walang putol-putol. Walang putol-putol. Tapos ipanood ninyo sa taong bayan, maniniwala kami. Kagaguhan yan. Mataas ang sorbi. Parang gusto niyo sabihin na napakabobo naman ng mga Pilipino. Mas gusto nila yung tambay. Mas gusto nila yung utak kriminal. Mas gusto nila yung piyona. Mas gusto nila yung mayroong Mary Grace Piatos. Diba? Kagaguhan yan. O, kaya Vice President Sara Duterte, bago ka tumakbo ng pagkapangulo, please lang, pakisagot naman. Bakit mo pinakain ng bulok-bulok, naaagnas at panis na pagkain yung mga estudyante ng na sakop ng DepEd? Sagutin mo muna yan kung anong nalagay sa utak mo. Bakit pinakain mo ng panis ang mga estudyante sa buong bansa ng panis? Kung ipakain kaya namin sa anak mo yung mga bulok-bulok na pagkain ano mararamdaman mo? Wala kang utak, wala kang isip. Kapal ng mukha mo na tumakbo ng pagkapangulo. Akala mo naman may kakayahan ka. Baka nakalimutan mo na lahat ng mga ay nako. Kapal ng mukha, gusto maging pangulo, pagiging DepEd secretary nga, hindi mo naganapan ng maayos eh. Puro kalokohan lang yung ginawa mo eh, puro kabalbalan. 'Di ba? Tapos gusto mo maging pangulo? Alam mo, Vice President Sara Duterte, kung sa mababang ranggo nga lang,
lahat na ng kawalangyaan, katarantaduhan, lahat na ng mga hindi magagandang nakikita na sa'yo. Lalo pag naging pangulo ka, baka mas siraulo ka pa, baka mas gago ka pa sa tatay mo. Di ba? Kaya Vice President Sara Duterte, pasyensya ka na ha. Paprangkahin lang talaga kita. Hindi ka bagay na maging presidente ng bansang ito. Huwag mo kaming pilitin. Dahil pag pinilit mo yan, sasabihin ko sa iyo, kami mga hindi lumalabas, baka mapilitan kaming lumabas. At baka yan ang maging totoong people power. Ha? Pagka ikaw sabi ko nga sa iyo, mag-ingat-ingat ka. Hindi lahat ng panahon sa iyo. Huwag mo sabihin kakampi ka ng bansang China, tatakutin mo kami, wala kaming pakialam. Ipaglalaban namin ang kinabukasan ng aming mga anak. Ha? Ipaglalaban namin. Kaya huwag kang umasta porket marami kang nanakaw na pera. Kala mo kung sino ka na? Buti sana kung yung perang nasa sayo yan, pera naman namin yan. Kapal ng pagmumukha mo. Mahiya naman kayo. Ha? Mahiya ka naman, Vice President Sara Duterte. Kaya naging maganda buhay ng mga anak mo, pamilya mo, dahil sa aming mga Pilipino. Kaya kayo nagkakaroon ng magaganda, naglalaki ang mga lupa, asyenda dahil sa mga nakaw mo yan. Kitang-kita naman na magnanakaw ka, sinungaling ka, ang kapal lang talaga ng pagmumukha mo. Hindi na ako magtataka. Diba? Anak ni Rodrigo Roa Duterte Paano hindi kakapal ang pagmumukha niyan? Diba? O kaya Vice President Sara Duterte, kung ako sa'yo, tulad ng sinabi ko, magpagaling ka muna. Magpagaling ka muna. Kinakailangan maging maayos yung buhay mo. Hindi porket ikay mayaman, ikaw may mga bodyguard, maayos na ang buhay mo. Kitang-kita. Ha? Kitang-kita sa pagkatao mo na wala kang kwentang pagkatao. Ha? Wala kang kwentang tao. Yun ang totoo. So muli po mga kababayan, ay salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating programa. So muli po, tulad po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.